Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo at maaaring magbago ang inyong buhay simula ngayon. Hindi ito chismis, hindi ito peke. Ito ay opisyal na at gusto kong tiyakin na kayo ay kabilang sa mga makikinabang. Naaalala pa ba ninyo ang mga taon na kayong nagtatrabaho? Maaga kayong gumigising, umaalis ng bahay bago pa man sumikat ang araw, nagtitiis sa init, sa ulan, sa pagod, lahat para sa pamilya. Ang inyong mga anak, ang kanilang pag-aaral, ang pagkain sa mesa, ang bayad sa kuryente at tubig. Kayo ang pundasyon ng lahat ng iyon. At ngayon noong dapat ay pahinga na kayo at inaasikaso na kayo ng gobyerno, marami sa atin ay natutuklasan na hindi sapat ang tinatanggap o mas malala pa, wala pa palang tinatanggap. Ngunit magbago na ang lahat dahil sa bagong batas at opisyal na anunsyo mula sa ating pamahalaan, ang Universal Social Pension ay aprobado na para sa lahat ng senior citizens dito sa Pilipinas. Kahit hindi kayo member SSS, kahit hindi kayo miyembro ng GSIS, kahit hindi kayo nakapagbayad ng kahit isang piso sa kahit anong Social Security Fund sa inyong buong buhay, lahat kayo ay karapat-dapat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano ang matatanggap ninyo, paano at kailan ito matatanggap. Kung anong mga hakbang ang kailangan ninyong gawin ngayon mismo at ito ang napakahalaga kung ano ang mga bagay na dapat ninyong iwasan para hindi mabawasan o maalis ang inyong pensyon. Manatili kayong kasama ko dahil ang impormasyong ito ay maaaring nagkakahalaga ng daan-daang libo sa inyo. Magsimula tayo sa simula para siguradong walang maiwan. Ang Universal Social Pension o tinatawag din itong Expanded Social Pension ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng regular na financial assistance sa lahat ng qualified na senior citizens. At ang salitang universal ay nangangahulugang hindi na kailangang i-check kung kayo ay may SS o GSIS contributions. Lahat ng Pilipinong senior na nakakatugon sa simpleng age at residency requirements ay kasali na. Sa ilalim ng pinakabagong update, ang buwan ng pensyon para sa qualified seniors ay nagtataas na mula sa dating 500 bawat buwan patungong 1,000 bawat buwan. Malaki ang pagbabago kung ibibigay ito ng tuwing 2 buwan na siyang karaniwang pamamaraan. Ang matatanggap ninyo ay 2,000 bawat release. At kung ibibigay ng quarterly tuwing 3 buwan, iyon ay 3,000 sa isang pagkakataon. Mukhang maliit sa ibang tingin pero para sa isang lola o lolo na nagtitinda ng gulay sa palengke o asa sa alagang mga anak, ang 1,000 bawat buwan ay napakalaking tulong. Ang programa na ito ay pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ang inyong barangay at munisipyo o lungsod. Kaya ang unang hakbang na kailangan ninyong gawin ay hindi pumunta sa SSS o GSIS office. Ang unang hakbang ay ang inyong barangay hall. Ngayon, pag-usapan natin ang eligibility. Kung sino talaga ang makakatanggap nito at kung sino ang maaaring hindi ma-qualify. Gusto kong maging malinaw kayo dito dahil may ilang seniors na nagpunta na sa kanilang barangay at sinabihang hindi sila karapat-dapat. Pero ang totoo ay karapat-dapat sila. Hindi lang nila alam ang tamang proseso. Una, dapat kayong Pilipinong mamamayan. Pangalawa, dapat kayo ay 60 taong gulang pataas. Iyon lang ang pangunahing requirements para sa basic eligibility. Ngunit may tinatawag na prioritization ang DSWD at ito ang dapat ninyong malaman. Ang unang binibigyan ng priority ay ang mga indigent seniors. Ibig sabihin yung mga walang regular na source of income, walang SSS o GSIS pension at walang ibang government financial assistance. Kaya kung kayo ay may tinatanggap na SSS pension, maaaring kailangan mo nang i-verify kung karapat-dapat pa rin kayo sa social pension depende sa inyong total monthly income. Ang tuntunin ay simple. Kung ang inyong combined monthly income mula sa lahat ng pinagkukunan kasama na ang SSS, GSIS at iba pa ay mas mababa sa itinakdang indigency threshold ng inyong lokal na pamahalaan, maaari pa rin kayong mag-qualify. Ang threshold na ito ay nagbabago depende sa probinsya at lungsod kaya mahalagang magtanong sa inyong barangay. Huwag na kayong mag-assume na hindi kayo karapat-dapat bago pa man magtanong. Pag-usapan natin ang pera dahil dito talaga kayo nanonood, hindi ba? At tama lang yon kaya nandito kayo para malaman kung magkano talaga ang mapupunta sa inyong bulsa.
Ang official na monthly rate ngayon sa ilalim ng expanded program ay 1,000 bawat buwan. Sa isang taon iyon ay 12,000 na libreng pera mula sa gobyerno. Walang bayad, walang utang, walang interest at hindi kailangang ibalik. Karapat-dapat kayong tumanggap nito bilang pagkilala sa inyong mga tao ng serbisyo sa inyong pamilya at sa bansang ito. Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Kung kayo ay karapat-dapat din sa SSS pensyon, halimbawa, kayo ay dating empleyado at nakapagbayad ng contributions, maaari kayong makatanggap ng dalawang benepisyo ng sabay-sabay. Isipin ninyo ito. Kung ang inyong SSS monthly pension ay 2,500 at mayroon din kayong social pension na 1,000, ang inyong combined monthly income ay 3,500. Hindi malaki para sa ibang tao pero para sa isang senior na nagtatago sa gastos, iyon ay 3,500 na maaaring pantawid sa pagkain, gamot at kuryente bawat buwan. Para naman sa aming mga kababayang dating government employees na may GSIS pension, ang sitwasyon ay medyo naiiba. Ang GSIS pension ay karaniwang mas mataas. Maaring 5,000 hanggang 15,000 o higit pa bawat buwan, depende sa inyong years of service at last salary. Sa kasong ito, maaring hindi na kayo ma-qualify sa social pension dahil hindi na kayo maituturing na indigent. Pero huwag kayong mag-alala. May sarili din kayong mga benepisyo na marami sa inyo ay hindi pa natatanggap at iyon ay pag-uusapan natin mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na bahagi kung kailan at paano ninyo matatanggap ang pera. Dahil kahit mayroon kayong lahat ng eligibility sa mundo, kung hindi ninyo alam ang tamang proseso, maaaring mapunta ang pera sa ibang tao o masahol pa. Maaaring ma-cancel ang inyong application. Ang payout schedule para sa social pension ay ginagawa ng quarterly o buwanan depende sa inyong lokal na pamahalaan. Sa karamihan ng lugar sa buong Pilipinas, ang payout ay ginagawa ng quarterly. Ibig sabihin, tuwing 3 buwan. Kaya sa isang pagkakataon, ang matatanggap ninyo ay 3,000 na katumbas ng 3 buwang pensyon na pinagsama. Ang payout ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng 3 paraan. Una, ang personal na pagkuha sa inyong barangay hall o sa itinakdang distribution site ng inyong DSWD o LGU. Pangalawa, sa pamamagitan ng Land Bank o DBP na bank account. Kaya kung wala pa kayong account, ito ang tamang oras para magbukas ng isa. Pangatlo, sa ilang lugar, ginagamit na ang cash cards or land bank e-wallets para sa mas madaling pag-access ng pera. Napakahalaga na personal kayong pumunta o magpadala ng authorized representative na may dalang authorization letter at inyong mga ID sa bawat scheduled na payout. Kung hindi kayo makarating sa 3 magkakasunod na payout ng walang valid na dahilan, maaaring ma-cancel ang inyong pensyon. Kaya tandaan ninyo ito. I-mark ninyo sa inyong kalendaryo at kung may sakit kayo o hindi makalabas ng bahay, mag-coordinate sa inyong barangay captain o barangay health worker para sa tulong. And ngayon ang bahaging ito ay pinakamahalaga sa lahat. Ang mga kluba o ang pagbabawas at pagkansela ng inyong pensyon ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa naiisip ng mga tao. At ang nakakalungkot ay ang karamihan sa mga affected ay hindi man lang nalalaman na may nangyayari hanggang sa mawalan na sila ng benepisyo. Ang una at pinakakaraniwang dahilan ng clawback ay ang failure to update your status. Kung kayo ay nagsimulang makatanggap ng ibang government pension, halimbawa, nagsimula kayong makatanggap ng SSS pension pagkatapos na ma-approve ang inyong social pension, kailangan ninyong i-report ito sa inyong barangay at sa DSWD. Kung hindi, maaaring hingin pa ng gobyerno na ibalik ninyo ang lahat ng natanggap ninyo sa social pension na panahon na double dipping na pala kayo. Ang pangalawa ay ang pagbabago ng income status. Kung nagpalit ng tirahan ng inyong anak at kayo ay lumipat sa bahay niya at ang kanyang household income ay masyadong mataas, maaaring muling i-assess ang inyong eligibility. Hindi ito palaging nangyayari, pero posible, lalo na kung mag-report ang ibang tao sa inyong barangay. At ang pangatlo, at ito ay maraming hindi alam, ay ang hindi pag-update ng inyong beneficiary records. Kung kayo ay mamatay, ang pensyon ay dapat tumigil. Ngunit, kung may pamilya na patuloy na kumukuha ng pensyon sa inyong pangalan pagkatapos ng inyong kamatayan, ito ay itinuturing na fraud at maaaring managot ang pamilya sa harap ng batas. Kaya ipaliwanag ninyo ito sa inyong pamilya ngayon na. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo na marami sa ating mga seniors
ay hindi alam na mayroon pala silang karapatan. Ito ang mga tinatawag kong hidden benefits. Hindi sila naka-advertise ng maayos pero totoo sila at makukuha ninyo kung alam ninyo ang tamang paraan. Una, ang Senior Citizens Discount. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, lahat ng Pilipinong 60 taong gulang pataas ay may karapatang makatanggap ng 20% discount at VAT exemption sa maraming produkto at serbisyo. Kasama na ang gamot, pagkain sa restaurant, transport, hotel accommodation at medical at dental services. Ang discount na ito ay hindi ka-automatiko. Kailangan ninyong ipakita ang inyong Senior Citizens ID. Kaya kung wala pa kayong ID, pumunta na kayo sa inyong OSCA, ang Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo. Pangalawa, ang additional SSS benefits para sa mga 60 plus na SSS member. Kung kayo ay hindi pa nag-a-apply para sa inyong SSS retirement benefit or lump sum claim, maaaring may malaking halagang naghihintay sa inyo. Ang ilan sa ating mga seniors ay nagtatamad or natatakot na pumunta sa SSS office. Ngunit sa totoo lang, ang proseso ay naging mas madali na ngayon at may online application na available sa MySS portal para sa mga may internet access o maaari kayong magpadala ng inyong anak o apo para tumulong. Pangatlo, ang PhilHealth benefits. Bilang senior citizen, meron kayong libreng PhilHealth coverage. Tinatawag itong sponsored program para sa indigent seniors. Kung kayo ay naka-enroll dito, ang inyong hospitalization at outpatient na gamot ay maaaring makover. Tiyakin na updated ang inyong PhilHealth records at na-activate ang inyong coverage. Maraming seniors ang may PhilHealth card pero hindi pala active ang coverage dahil hindi nila alam na kailangan pa itong i-activate or i-update. Para sa aming mga seniors na kailangan pang pumunta sa SSS o GSIS office, meron akong mga tips para matiyak na hindi masayang ang inyong oras at lakas. Una, huwag pumunta ng walang appointment lalo na sa malalaking branch sa Maynila. Maaari kayong mag-book ng appointment online o tumawag sa hotline para makatipid ng oras. Pangalawa, magdala ng 3 kopya ng lahat ng inyong dokumento. Ang original at 2 photocopy dahil hindi nila mirara copy sa opisina. Kasama dito ang inyong birth certificate, government ID, at kahit anong supporting document na may kaugnayan sa inyong claim. Pangatlo, at ito ang aking personal na payo. Pumunta ng maaga sa umaga, mas mabuti ay bago pa man magyadong mainit at hindi masyadong maraming tao. Magdala ng maiinom at merienda, at kung may kasama kayong mas batang miyembro ng pamilya, mas mainam para may makatulong sa inyo sa pagpuno ng mga forms. Pang-apat, huwag mahiya na humingi ng senior citizens lane. Sa lahat ng government offices, mayroon kayong karapatang gamitin ang priority lane bilang isang senior citizen. Hindi ito pribilehiyo. Ito ay inyong karapatan sa ilalim ng batas. Gamitin ninyo ito ng walang alinlangan. Isang tanong na madalas kong natatanggap. Kailangan ba naming magbayad ng buwis sa aming pensyon? Ang sagot ay para sa karamihan ng ating mga seniors. Hindi. Ang social pension mula sa DSWD ay hindi taxable. Ang SSS pension ay hindi rin taxable sa ilalim ng ating batas. Ang GSIS pension ay ganoon din exempted mula sa income tax. Ngunit may isang importanteng caveat. Kung kayo ay may ibang source ng income, halimbawa may negosyo pa rin kayo, nagpapaupan ng lupa o bahay o may investments, ang income mula sa mga iyon ay maaaring taxable pa rin at kailangan ninyong mag-consult sa isang accountant o sa BIR para malaman kung kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Huwag ipagpaliban ito dahil ang penalties para sa unfiled taxes ay maaaring lumaki ng walang abiso. Mga mahal kong kababayan, nais kong tapusin ang video na ito sa isang simpleng mensahe mula sa puso. Kayo ay nagtrabaho ng buong buhay, kayo ay nagsakripisyo. Kayo ay nagmahal ng walang kondisyon sa inyong pamilya at sa bansang ito. At ngayon nandito ang pagkakataon na tumanggap ng tulong na matagal na ninyong karapat-dapat. Huwag hayaang ang takot o ang kahihiyan o ang kakulangan ng impormasyon ay pumigil sa inyo mula sa pagkuha ng kung ano ang sa inyo. Pumunta sa inyong barangay ngayon. Itanong ang tungkol sa social pension. Dalhin ang inyong senior citizens ID, birth certificate, at isang government-issued ID.
At kung wala pa kayong Senior Citizens ID, bilisan na dahil ang ID na yon ay ang susi sa napakaraming benepisyo na naghihintay sa inyo. At sa aming mga kabataang nanonood para sa kanilang lolo at lola, maraming salamat sa inyo. Ang pag-aalalaga sa inyong mga magulang at grandparents ay isa sa pinakadakilang bagay na maaari ninyong gawin. Tulungan ninyong makuha nila ang lahat ng benepisyong karapat-dapat sa kanila. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like, i-share at i-subscribe para matiyak na maaabot ng impormasyong ito ang bawat Pilipinong senior na nangangailangan. Sapagkat sa bawat share ninyo, baka may isang lolo o lola na ma-reach na hindi pa nakakaalam ng kanyang mga karapatan. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong sarili at huwag kalimutang kunin ang lahat ng karapat-dapat ninyo.